Naalarma ang Commission on Human Rights sa plano ni President-elect Rodrigo Duterte na magbigay ng pabuya at paghikayat sa citizens' arrest para masugpo ang mga drug lord at kriminal. Babala ng CHR, posibleng mauwi ito sa pag-abuso at mga vigilante killing. Umaksyon si JV Arsena. Sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, target ni President-elect Rodrigo Duterte na sugpuin ang droga at krimen sa bansa. Pero sa panayam ng aksyon sa umaga kay incoming PNP Chief Ronald De La Rosa, inamin niyang hindi lubusang malulutas ang problema sa maikling panahon. Hindi mo talaga totally na masugpo na magiging zero. That's impossible. Sa atin talaga is pababain to the lowest possible level yung crime at saka drugs. Pero tila seryoso si Digong na matupad ang kanyang ipinangako ng halalan. 5 milyong piso ang patong sa ulo ng bawat drug lord, patay man o buhay. Hinikayat din niya ang publiko na magsagawa ng citizens arrest. Kaya ngayong nandyan sa neighborhood ninyo, feel free to call us, the police, or do it yourself if you have the gun. You have my support. And if he fights, and he fights to death, you can kill him. And you just follow that. Only if your life is in danger at lumabat, may baril rin o may kutsilyo at magdastas na, barilin mo. And I'll give you a medal. Hindi pa itinuturing ng Commission on Human Rights na official policy ang mga sinabi ni Duterte hanggat wala siya sa Malacanang. Pero giit ng CHR, hindi sagot sa kriminalidad ang bounty o reward system. Bounties are really frowned upon, no? Kasi it's prone to abuse, that's one. And what should be rewarded is preservation of law and order in a humane manner rather than incentivizing killing, no? Posible raw mauwi ang ganitong sistema sa pag-abuso at vigilante killing. Everybody's entitled to due process, no? So even the ones that are accused, and even if there are witnesses who are sure, 100% sure that they committed the crime, they will still have to go through due process. And suspected criminals are also entitled to their day in court. Maging si Archbishop Emeritus Oscar Cruz na bahala sa mga sinabi ng susunod na Pangulo. That is practically playing with one's life, no? Tsaka lalo na kung hindi naman tiyak na yung taong yun ang talagang may kasalanan. Tapos kukunin yung buhay niya. It's fair, no? It's not fair. Kaya kailangan lang talaga due process. Maging ang mga eksperto ng United Nations kinundi na si Digong. Ang taning daw na dead or alive ay walang buwang sa isang estado na gumagalang sa karapatang pantao sa pagpapairal ng batas. Binalikan din nila ang sinabi ni Duterte tungkol sa media killings na katumbas daw ng panghihikayat sa karahasan at pagpatay sa isang bansang pangalawang pinakamapanganib para sa mga journalist. Bago mag-boycott sa media, pinanindigan ni Duterte ang kanyang paniniwala na kaya't pinatay ang ilang mamamahayag ay dahil sangkot sila sa katiwalian. Umaaksyon, JV Arsena, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.